ay nakatutok pa rin sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio ka-vibes. It's 8:31 on the clock and we're now in the third hour ng ating favorite weekend evening habit. It's the Sunday edition of Heart Speaks Together with yours truly. My name is Alex at ka-vibes, bubuksan na nga natin ang ating linya kaya sa mga gustong mag-share dyan, mga istorya at kwentong mula sa puso. 0954-406-1967 ang linya o mga numero na inyong tatawagan. Kaya call ka na kung ikaw ay nakaka-relate dun sa ating pinag-uusapan ngayon. Kung sa tingin mo ba ka-vibes, healthy ba ang isang relasyon kung palagi kayong magkausap as in parang halos 24/7 na? Alam mo yung ibang mga magjojowa, di ba ganyan? Yung hindi naman sila LDR per se, pero yung tipong bago matulog, nag-overheat na yung makina. Nag-iinit na yung cellphone, tapos kusang namamatay na. Or yung iba naman, talagang nakakatulugan nila while on video call. At pagising, di ba, kung may battery pa rin yung cellphone mo, sabay good morning. Oo, yung tipong 7 hours yung tagal ng phone call nyo. Ibang klase yun na. Ano na bang world record sa pinakamahabang phone call? Dapat ma-search, no? Oo, search natin mamaya bago tayo magtapos. Pero tawag ka na. At eto na nga, let's see sino ba ang caller natin ngayong gabi. Hello? Hello po. Ay, hello, what's your name? At saan kang lugar tumatawag ngayon? I'm Pinky po and I'm from Rizal po. Ayun. Pinky na taga Rizal. As in, Pinky na Pinky swear, Pinky na kulay, ganon. Bakit Pinky? Nickname mo yon? Siguro, nickname ko po. Siguro? Bakit? Ano ba to? Hindi ka pa sure sa iyong pangalan. Ito ba ay Ito ba ay on-air name lang? Siguro po. Okay, get ko na. Sige. So, Pinky, ikaw ba, kung mamarapatin, pwede ba tanungin, ikaw ba ay ilang taon? Anong pinagkakabalahan sa buhay? I'm 29 po and office worker po. Working as an IT po. Ayun, batang-bata pa, 29, tapos IT. Naku, yan ang mga mapepera sa henerasyong ito. How true is that? Mayayaman daw ang IT eh. Ay, hindi po. Grabe naman sa hindi. Hindi ka naman namin uutangan, huwag ka mag-alala. Ito naman. Pero may nakabagbulong lang sa akin, no? Kasi syempre, yan na daw yung mga bago ngayon eh. Yung mga AI. Diba? Ano naman masasabi mo doon? Kasi I heard there are some IT experts na nagsasabi, no? Whether it's a pro or con, hindi ko alam. Pero pwede ka na daw palang mag-generate ng mga code gamit yung artificial intelligence. Na-try mo na ba yan? At ano naman ang say mo? Yes po, kasi po siya. Actually, we are encouraged po to use din AI. Like, marami na din pong AI na na-develop to help developers to code po. Ayun. Okay lang naman po. And because of that, ikaw na ang title holder. Taray, ganun pala, no? Ganun yung sagot. Kasi di ba kadalasan ngayon, Pinky, pag naririnig yung salitang AI, para bang ang unang pumapasok sa isip ng mga tao, naku, AI, pang matamad. AI, mga pang 8080. 'Di ba? Pero totoo naman, we can put it to good use at nakadepende yan as to how you're going to utilize technology. And in your case, sabi mo nga, as an IT expert, 'di ba? You guys are encouraged to actually incorporate itong artificial intelligence sa paggawa ninyo ng mga programs. Nako, nakakatuwa naman, Pinky. So, ikaw, no, pwede ba malaman namin ba't ka napatawag ngayon? May kinalaman ba to sa mga IT? Na-hack mo ba kami? Ano bang nabasa mo sa amin? It's about the topic po, yung if healthy po ba yung 24/7 po kayo magkausap, if it's healthy the relationship. Ay, ito lang ang tanong ko muna. Kung nakaka-relate ka pala sa topic natin, ang mga IT ba may oras pa na makipag-chat? Kasi di ba sinasabi nila, isa yan sa pinaka-time consuming na trabaho. So, ikaw ba, no? On average, like sa isang araw, gaano ka katagal humaharap sa computer para magtrabaho? Minsan po OT. O, di ba? Mahaba. Pero may oras ka pa rin. Kung halimbawa may jowa, may ka-talking stage, kaya pa rin ba ng isang IT expert maglaan ng oras? Gagawa ng oras. Ginagawa ng paraan. Nakakakilala
kinikilig. Hindi pa man alam mo yung istorya, kinikilig na agad. Kasi di ba yan nga yung sinasabi ko, pag gusto, may paraan. So sige Pinky, kung mamarapatin mong ikwento sa amin, bakit ka ba napatawag at bakit ka nakaka-relate sa ating katanungan? Healthy ba ang isang relasyon kung lagi kayong magkausap as in parang 24/7? Paano ba nagsimula? Um, okay, ano po, kasi po, in my opinion po is okay po siya at first kasi po I was with my ex. Ganun po kami na ex ko before, like, at first po we are always calling each other po in other platform po. Tapos walang patayan talaga. Like, bahala na kung malobot po yung phone or maghapon nakabukas yung PC ko basta magkausap kami. But has its pros and cons kasi po ano eh, kung okay lang po siya sa una kasi like like kumbaga hindi niyo pa ganun kakilala isa't isa, but in the long run like wala na kayong pag-uusapan, like Yun. nawawalan din po kayo ng space, Kumbaga ganun parang po. nauubusan. Gano'n naman talaga eh, Opo. no? Parang part na talaga ng stages of a relationship yan. Na sa una, ang dami niyong mapapag-sharean, ang dami niyong maikukwento kasi nga, getting to know pa lang kayo. Pero siguro dun muna tayo, no? Sa naging pagsisimula ng relasyon ninyo ng ex mo. Kasi, base sa kwento mo, no? Talagang ang dami niyo sigurong napag-usapan. Hindi lang cellphone ang nakabukas sa'yo, pati PC. Grabe naman yung PC, 'di ba? Bukas ang PC, ang mahal sa kuryente niyan, Pinky. Pero willing ka, 'di ba, na masingil ng mahal ng Meralco, makausap lang siya. Yan ang pagmamahal. So paano ba nagsimula? Saan mo ba nakilala to si ex? Na itago na lang ba natin sa anong pangalan? Itago na lang po natin siya sa pangalan, John. Oh, sige, si John. Saan ba kayo nagkakilala ni John? Are actually classmates po. And para ano po kami, para medyo may distance din po kasi yung where we live. So minsan ano po like talagang telebabad kami kapag hindi po kami nagkikita. Ganun. Ayun. So, pares kayong nasa IT field. Tama ba? Kasi magkaklase Yes kayo eh. po. Opo. College. Ayun. As in, magka-section, magkaklase all throughout the years na kayo ay nasa kolehiyo. Tama ba? Yes po. So, you guys have known each other for a very long time already. Enough para, alam mo yung makilala mo siya. Pero, within those years that you guys were in college, agad-agad ba naging kayo? Or parang you guys started out as friends? Paano yung relasyon nyo nun ni John? Actually po I'm an irregular student po ako noon, and parang ano po, like mabilis lang din po yung pangyayari actually. Ay, Ayun po. bakit mabilis? We both like each other naman po nung time na yun. So, So, you mean to say, kumbaga, pagdating sa courtship, wala na yung mga, 6 months ko nga pinaghintay yan eh. Kumbaga, type kita. Type mo ko, di ba? Ano pa bang hinihintay natin? Ganyan din ako eh. Hindi naman dahil sinasabi nila yung mga easy to get daw. Sa totoo lang, may mga standards tayo. Pero pag nakita mo yung talagang taong gusto mo, wala na yung mga ganyan-ganyang etos, di ba? Maghihintayin pa yung sarili. Although we do respect, syempre, ibang tao na gusto niya talaga nag-wait. Pero another fun fact about women, no? Kapag tayo may gusto tayo, pansin mo, sunggab. Pero pag talaga ang lalaki ayaw mo kahit na sabihin mo na manligaw pa yan sa'yo, suyuin ka, regaluhan ka ng kahit ano, sorry, bye-bye, turn down. So ikaw, agad-agad naging kayo. Ba't mo ba nagustuhan to si John? Sabi mo ireg ka. So ibig sabihin, there are times na magkaklase ka pero hindi siya yung kasama mo sa classroom. Pero madalas ba ng time na yon, in most of the classes you had to attend to, siya yung lagi mong kaklase, katabi, paano? actually po, parang classmate po kami in 3 subjects. Tapos like tagi niya po ako tinutulugan. And he's really approachable din po. So, Ayun. dun na pala. Dun na fall. Kung bang maiaan na natin itsura ni John, i-describe, sino ba mga kahawig-hawig niya para naman ma-visualize sa mga listeners natin? Wala po siya kamukha artista, pero more on like ano po siya, so, like, mga 5'7", mga puti, chinito na ano, ganun po.
Ay, matangkad. Matangkad ang 5'7" para sa Pinoy, 'di ba? Kumbaga sa by height, mga nasa bandang ano na yan, gitna papuntang dulo na yan sa pila ng flag ceremony. Pero yun nga, approachable, maputi. So, kumbaga talagang ito yung mga David Licao kumate ni Idol na itsurahan no? Chinito. So, paano? Paano ba siya nagtapat sa'yo, nag-profess ng feelings? Sabi mo nga, it happened so fast. So, how fast? Actually, we've been talking lang po for parang 2 weeks lang, ganyan po. Tapos parang na ano ko siya na, "Do you like me?" Parang ganun po. Tapos umamin naman po siya. Actually, parang I find him cute na rin that time. Yun. Sino yung unang umamin? Sorry, siya? Siya po. Ayo, paano pagkakaamin sa'yo? Ah. Ay, kinikilig. Hindi, actually po sa chat lang po kasi yun. So, Paano yung text? after po namin ganun, kita naman po kami. Sinabi niya naman po in person na ganun. Ano yung sinabi sa'yo? Like, I asked him din po, like, talaga, crush mo ko, ganun. Pag inamin na na-crush ka, anong naging response mo sa kanya? Na-type mo rin siya? Opo, kasi ba't pa magsisinungaling? Ay, gusto ko yan. Ang galing-galing ni Pinky, no? Gusto ko yung ganyang confidence. Kasi nga naman, di ba? Ba't mo papahirapan? Type ka na nga. Di ba? Kayo naman magkakilala na dahil nga kayo naman ay magkaklase. So, and then fast forward, no? Sabi mo nga, 2 weeks kayo magkausap. Paano yung mode of communication yun? Mostly chat or always on the phone ba? Kung alam po nung iba, yung Discord, kasi po siya, gamer din po siya. Yes. So, we mostly spend time po sa Discord, and if wala naman po is nasa chat, ganyan po, or minsan tatawag po siya sa Messenger, ganyan. Ayun, malalaman mo talaga pag mga IT expert ang nagliligawan Ako nag-Discord din ako pero hindi dahil may nakadate akong computer. Nag-Discord ako kasi sa trabaho noon, yung mga Indiano ko na mga boss, tapos mga mga nagmamanage din ng mga IT computer, nag-voice over ako dati for them. So sa Discord kami nag-uusap. Di ko maintindihan. Ang gulo ng syempre siguro nga hindi naman ako expert, pero parang iba kasi yung interface niya, 'di ba? Yung itsura ng Discord doon sa mga nakasanayan nating Messenger, WhatsApp, iba siya. Pero nakakatuwa, ano ba mga features na meron doon sa Discord na wala sa iba? Ewan ko, kasi parang we have voice channels na other people can join, mga ganun po. So, minsan, yung naman po namin is, minsan po, makasama po kami friends namin. So, minsan di naman siya, like, dalawa lang kami, ganun po. Like, we can open din sabay-sabay yung mga webcams namin, ganun po. Taray, parang pwede din naman yata sa Skype yan or mas advanced lang talaga yung feature ng Discord. Pero sabihin na lang din natin na mas safe and secure, no? Yung inyong conversation kapag sa Discord ginawa. Pero ikaw ay working na. And nagsimula ang inyong relasyon back when you guys we're still in college. So, ibig sabihin, medyo matagal na rin ang tinakbo ng relasyon. Ilang taon ba kayo nagtagal ni John? Actually po, 3 years po. Tapos, 4 years na sana kaso. Ayun. Ibig sabihin, nung time na kayo ay graduate, tama ba? Noon pa lang naging kayo? Kami na po nun. Kasi actually, he's younger than me ng 2 years po. And ako po kasi parang pang second degree ko na po yung IT. So, parang dun po kami Kaya medyo po yung age, actually. Oo. Kaya 29 seems a little late. Ay, ang galing. Kaya pala, second degree mo na. So, alam mo, hangang-hanga ako sa mga tao na ganun, ha? Yung ang dami nyong napapag-aralan. Like, paanong nagkakasya sa utak nyo yung ganyang kadaming lesson, ganyang kadaming bachelor's, degree. Ang tatalino. Matalino ka, no, Pinky? Kasi nga yung mga IT, mga brainy talaga yan Yan yung mga nagtatap 1 sa klase. Yung tahimik lang sa tabi, pero alam mong may ibubuga. So, paano? Yun na nga, 2 weeks, naging kayo, nag-usap kayo. So, nung naging kayo na, paano yung naging dynamics at sistema ng inyong relasyon? Kwento mo sa amin.
Ano po kasi, mostly po kasi is parang ano po kami, parang okay nag-settle po kami na sige, since ano busy kami pareho din sa Mm. kanya-kanyang, ACADS po ganyan and sidelines. Sige ano na lang, dito na lang muna tayo sa Discord kung may ginagawa ka ganyan. Dito lang ako kahit wala kang sinasabi, gano'n po like talagang andun lang siya, naka-open lang po yung Discord gano'n, walang Ayun. babaan. Which is actually very sweet, 'di ba? Kasi kung Mm. meron naman talagang application, meron naman talagang paraan, 'di ba? Para to be there for your partner, for your loved one. Gagawin natin 'yan eh. 'Di ba? Huwag lang yung tipong nagiging distraction ka na. So paano naman 'yun? Nagtatrabaho ka tapos ayan siya napapanood ka niya sa webcam. Ganun ba sistema? Tapos ikaw ganun din sa kanya. Opo, para kaming CCTV. Ang sweet nun Ang sweet yung pagsasimula ng relasyon. Pero aminin mo, pag medyo tumatagal na, parang Hmm. sayang na ano ko dito bumabagal na internet. So, nung una, okay naman kayo. Hindi naman Op naging distraction. at first po, yes po, okey naman, like we both don't mind, Oo. yun po. Okay naman. Tsaka you mentioned, di ba, na even though classmates kayo dati nung kolehiyo, you guys live quite far from each other, no? Medyo malayo. So, mga ilang oras ba ang biyahe? Ilang minuto on Ah, average? mga ano po, mga isa't kalahating oras po, gano'n. Malayo nga. Malayo yan ate. Oo, ang layo niyan. Kumbaga talagang kung sa isang linggo, nung kayo'y graduate na, nung nagtatrabaho na, mga gano lang kayo kadalas magkita per week? Ano po, parang minsan nga po twice a month lang or once a month lang kasi po ako po yung sobrang na-busy sa'min. Ayun. Oo, kasi nga sabi mo, ikaw din naman talaga yung mas unang nabigyan, 'di ba, ng job opportunity dahil mas una ka rin na nag-grad sa kanya. Pero paano 'yun, no? Kasi syempre, 'di ba, twice per month lang kayo magkita. It's quite understandable as to why palagi kayong alam mo yon, nagvi-video call para na kayong CCTV sa isa't isa. Pero what went wrong? Kasi 'di ba, hindi naman namin pwedeng husgahan na ano ba 'yan? Parang ang boring naman sa online lang kayo nakikita. If it works for you, it works for you guys, 'di ba? Pero when did you start to feel na parang teka, parang hindi yata tama 'to. Paano nagbago? Actually po kasi nung parang sobrang babad na po sa Discord. Mm. Kasi minsan papaalam lang po ako na, pupunta lang po kami ng ganito. And sometimes, ano, there are times na tatawagan niya pa ako sa Messenger. Kasi kakasabi ko lang, like, I'm going out, ganun. Ayun. Gan So, ibig sabihin, yung Discord sa PC to, no? Kumbaga, Opo. nakasetup sa bahay, para bang hindi siya makatagal nang hindi kanya nakikita. Kumbaga sa bahay ni Kuya, maski banyo, may camera, di ba? Pero hindi for airing. So, parang ganun din sa'yo. Yung tipong paglabas mo, hindi pwedeng hindi kita nasisilayan, hindi kita nakakasama. Parang ganun, no? Kasi tumatawag siya even sa messenger mo. So, you guys can still continue your communication even through your phone. So ano naman naging reaction mo nun? For sure, nung una, okay sa'yo, no? Medyo na-off di po nung una, pero like, inano ko naman po siya na pwedeng sasend lang ako ng updates, like picture, ganyan-ganyan. Pero ayun, parang mas kinonvince ko na lang siya, okay, hanggang Discord na lang muna yung gantong CCTV na ganap, ganun po. Oo. Kasi medyo nakakasakal siya kung ano, Oo. kung tutuusin. Dung time na nag-demand siya sa'yo ng ganyan, mga gano'n na kayo katagal sa relasyon? Like, mga ano po, actually nung bago-bago pa lang po yun eh. Parang mga Yun. 3 months, mga ganun. Oo, kumbaga nasa honeymoon stage pa talaga yun. Kaya you can really expect na alam mo yun, patay na patay pa kayo sa isa't isa. Pero ito lang no, siguro for some women who are listening right now to us, yan ang gustong atensyon eh, 'di ba? Ng mga babae gusto piniprinsesa. Sasabihin, bakit naman to si Pinky? Ba't naman choosy pa? Ikaw na nga yung piniprinsesa, sa'yo na nga patay na patay. 'Di ba sabi nga nila, Pinky, humanap ka ng lalaking mas mahal na mahal ka. Kasi talagang aasahan mo na di kanyan lolokohin, di kanyan iiwan. So, in a way, 'di ba? Parang nakakakilig on the surface pag inisip mo, oy,
gusto niya lagi akong nakikita. 'Di ba parang sign yun na mahal niya ako kaysa sa mas mahal ko siya. But at the time he told you or he suggested na dapat pati messenger, pati lalabas ka, magkausap kayo, medyo na-off ka. Bakit ka na-off? At bakit mo na-feel na nasasakal ka? Kung mahal mo Ah, naman siya. kasi po, to all women or other people out there, ano ko lang is, even though you're in a relationship, ito, applicable din po sa mag-asawa. Kasi Oo. kahit na sabihin niyo naman po na gano'n kayo katagal or gano'n kayo kaikli, we still need our spaces. Kasi kahit naman po mag-asawa, humihingi pa rin ng space. Kahit na magkasama sila sa bahay 24/7. Kasi, you need to breathe minsan. Kasi Yun. sometimes it's overwhelming. Oo. Kumbaga, we appreciate the love, we appreciate the attention, but sometimes we need to, to be alone, like to breathe ka rin po. Yun. Ang ganda, no? Ang ganda nung sinabi mo na even though we appreciate the love and the attention, kailangan pa rin natin ng space so we can breathe, 'di ba? Dahil hindi naman ibig sabihin na may jowa ka na, may asawa ka na, pagmamay-ari ka na niya. Kumbaga, let me still grow. At ang halaman naman, karamihan ng mga halaman, hindi yan talaga lalago, hindi yan, 'di ba? Hindi yan tutubo na sa pinakamalaki niyang anyo kung hindi mo rin bibigyan at paglalatagan, 'di ba, ng malawak na espasyo for the plant to grow. And yun lang din naman yung gusto mo. So paano? Paano nga tinake yung pagtanggi mo na, teka lang babe, wag naman dito, Discord lang muna. Kung Discord lang, wag mo na ako sundan kahit saan. Paano niya tinake yun? Na-offend ba siya? Ano naman po, good thing naman po, hindi. Kumbaga, na-realize niya rin, I'm going, na din, parang medyo sobra na nga. Kasi di na ako kasi di naman ako nagde-demand sa kanya ng something like that. Mm-mm. Kasi, kumbaga, gusto ko rin naman magkaroon siya ng sariling space, baka siya naman yung masakal ko, ganun. Like, I'm also thinking about him din, Oo. kung ganun. Doon ba sa Discord nyo, on average, ilang oras kayo magkausap? Pagkagising po. As in, Pagkagising ko lang po. nakasalang na paggising, simula ako trabaho, salang na hanggang matulog. Opo. Parang nga kayong CCTV. Oo, hindi naman sa pang-judge na. Pag tiningnan mo yan, lalo pag gusto-gusto mo yung tao, nakakakilig. Pero minsan pala, no, kahit gustong-gusto mo ang isang tao, mafe-feel mo rin yung pagkasakal. Paano naman ba kasi yung maghapon? Literal pala kayo, halos 24/7, no? Opo. Kaya Kumusta? medyo Kumusta yung nakaka-relate. singil sa kuryente nung time na yun? Wala kay kuryente. Hindi na lang po ako magsalita. Sakit. So alam ko na malaki nga ang singil talaga sa kuryente, pero okay lang, gagawin mo naman lahat para sa mahal mo, 'di ba? So paano? Kasi okay naman, 'di ba? Natanggap naman niya. Sabi mo nga it was a good thing. He was very accepting about it. But what went wrong? Ano bang nangyari? Okay naman na pala eh. Actually po kasi, nothing to do with 24/7 nag-uusap. More on Mm. of, kaya po kami naghiwalay is more on future na po. Future problems na siya, ganun po. Ayun, O yung life kumbaga, plans. oo, isa lang yun din talaga sa mga naging dilemma or conflict doon sa inyong relasyon that eventually you guys were able to fix naman din, di ba? Kumbaga, winwork out nyo, nakikooperate din naman siya. So, paano ba to? Lumaon ang panahon, sabi mo, ilang taon kayo going for dapat, no? Opo. So ano ang naging disconnect doon sa mga goals ninyo? Siguro po, about, we're parang hindi po kami nag-align when it comes sa plano sa buhay. Ganun po. Ayun. Bakit naman sa tingin mo hindi kayo nag-align? Syempre, sasabihin ng iba, bakit parang same naman kayo ng field, nasa IT naman kayo. Kanina nga, kakwentuhan ko si Pogi Alcacid, parang sinasabi namin na, alam mo ang swerte ng ibang tao na nakakahanap sila ng partner who are in the same industry, who are in the same field, kagaya na lang ni Ogie at Regine, 'di ba? Look how they complement each other. Ogie Alcacid is a songwriter, Regine is a singer, and together, they're at their best, 'di ba? Parang Casey Tandingan and TJ Monterde. Kayo, parehas kayo nasa IT industry. So sasabihin nila, bakit nagkaroon ng disconnect? To be specific, saan yung hindi kayo nagkasundo? Anong mga pangarap yung hindi na kayo parehas?
May ano din po kasi siya, parang he also have a goal pero hindi po siya nag-effort to ano, to work on it, ganun po. Hindi po siya nag-effort talaga dun. So, parang I don't want to settle with someone na ay na nagse-settle lang na maging stagnant, ganun po. Parang Very, very straightforward yung iyong pagkakasagot no doon sa parting yon. Syempre, wala naman din dito si John to defend himself and everything, but I totally get where you're coming from, especially for us women who are starting to build the future with someone. Alam mo yung pag-oras na nakita mo na ay Shems, parang siya na yung gusto kong pakasalan, siya na yung gusto kong i-build yung future ko with. Pero nakikita mo na parang as a woman, ikaw yung mas nagdadala sa relasyon ninyo, 'di ba? Sa halip na dapat hindi man siya yung mas lamang, pero dapat parehas kayong sumasagwan. Kumbaga sa nagsisail kayo ng boat, 'di ba? Dapat parehas kayong sumasagwan, parehas kayo ng effort kung hindi mas lamang pa yung partner mo. Kasi kung ikaw lang yung magdadala, medyo nakakapagod yon. Although, syempre no, pag inisip din kasi natin, sabi mo nga, you're 2 years older than your ex-partner. So siguro parang ano ba, yung maturity siguro medyo late umarive or dumating sa kanya, medyo late niya na-realize in life. Pero ano ba yung mga efforts na ginawa mo? Ginawa mo rin to make it work and also to convince or motivate him na, uy, pag-step up ka naman. Eto ako, nag-e-effort. Ikaw rin naman. Ano yung mga efforts mo? Ano po yun parang ang dami ko pong inaano sa kanya like, you can take this training, you can take this certification, maybe parang try mo dito. Ganun po, like minsan ako pa yung nagsasend sa kanya ng mga kailangan niya, ganyan. I support him in all aspects, pero minsan, hindi po minsan lagi. Like, I'm not heard or seen. Ganun. So, Yun. Pakiramdam mo, ikaw, ginagawa mo naman yung part mo to convince and motivate him. But it seems like he didn't want to listen, 'di ba? Alam ko yan yung sa mga certification ng IT. Kasi nga may kapatid ako na nag-IT din. Tapos tinatanong ko siya yung tungkol din sa sahod. Sabi ko, paano ba yumayaman? Yung mga sobra kalalaking pera. Kasi may kapitbahay kami, grabe talaga. Ito share ko din sa'yo para ma-motivate lahat ng mga IT dyan. Alam mo, nagulat kami, nakabili na siya ng sports car. Hindi illegal to hindi to nag-contractor tapos biglang yumaman. Ano to, yung talagang IT. Tapos yun, biglang boom, yumaman. Ang ganda na ng gate, automatic. Sabi niya, ate, kasi sa IT nga, may mga certification yan. Kumbaga, hindi naman pag sinabing IT, eksperto ka na agad eh. 'Di ba? Continuous ang learning, which is also understandable kasi nga naman, sa IT, ang bilis magbago ng technology, ang bilis mag-modern, 'di ba? Pagising mo lang next month, may bago na namang technology, may bago na namang update. At kung hindi ka rin talaga mag-a-upgrade sa sarili mo, 'di ba? Kung hindi ka rin magte-take nitong mga examinations, mga seminar na ito, ikaw mismo sa sarili mo mapag-iiwanan ka. Kaya nagiget ko, Pinky, yung sense of urgency sa part mo bilang nobya nung ex-partner mo na, be, ano ba, 'di ba? Kailangan mo kunin tong certification na to or else mapag-iiwanan tayo. So paano siya nag-respond doon? Hindi ka niya sinusunod? Ano po, yung most of it, hindi niya po sinusunod. Yung iba naman is gagawin niya una, pero di niya itutuloy. Ganun po. Parang nagiging ningas kugon. Yung sa umpisa, nag-aapoy, tapos bigla, wala na, tamad na ulit. Sa tingin mo, what was causing it? Kasi maraming factors, diba? And how I wish we can also hear the side of John right now. Kasi, alam mo yon, may mga tao kasi na minsan hindi naman dahil hindi nila gustong mag-upgrade. Minsan meron silang ibang mas malalim na pinagdadaanan na personal. That's why they couldn't function. Minsan, di ba, meron na palang mental health problem, meron na palang iniintindi tungkol sa magulang. What do you think was causing a problem kay John noon? Bakit kaya hindi siya makausad sa buhay niya? I think po sa pressure din sa family niya. Parang, kumbaga, parang I'm at fault din kasi parang dumadagdag pa ako dun sa pressure na yun. But, I know na that's yung mga inaano ko is for him. Para, kumbaga, I'm helping him. Pero I think nakasama pa ata ako. I don't know.
That's also very, very honest of you to say, no? Na at least aware ka naman. Although good naman din kasi yung intention natin. Minsan, alam mo yon, nakaka-pressure, nakakarinde. Yung tipong para lang yung ganito eh, di ba tayo mga babae, Pinky? Pag sinabihan tayo, huy, tumaba ka. Alam ko naman eh, 'di ba? Na tumaba ako. Ba't kailangan mo pang sabihin sa akin? Mas lalo tuloy akong nasasaktan, mas lalo akong naliliit, nanlulumo yung tingin ko sa sarili ko. Parang ganun lang din siguro sa parte ng kagaya ni John, no? Yung tipong alam ko naman na at this point hindi ako umuusad. Pero hearing it from you, parang nakakarindi rin. Kaya nga, you're right to say, no? Na baka nga at some point, baka, 'di ba? Nakadagdag ka rin doon sa pressure. Pero at least now we're hearing, alam natin saan naman din ang gagaling yon. It's because of love. Gusto mo na mag-evolve at mag-grow din itong partner mo. So paano? Pagkatapos nun, sabi mo nga, family din yung baka nagkukos ng pressure sa kanya. Bakit? Ang kanya bang magulang ay very vocal about sa kanyang pag-usad or progress sa karera? Opo. Like, minsan po sa Discord call po, minsan naririnig po hindi lang po ako nakakarinig actually. And other friends din po namin yung family niya in the background, ganun yung sinasabi. So, parang naintindihan naman namin yun. Kaso parang napasama pa ata yung intentions ko. So, yeah. Aw, honey. Yun, don't blame yourself din naman. Lalo na kung alam mo naman na yung naging intention mo para maging better, 'di ba? Yung partner mo. Kasi lahat naman tayo gugustuhin na makita natin na nasa magandang katatayuan, 'di ba? Yung taong mahal natin. Kumbaga, kung merong numero unong cheerleader 'yan, yung partner 'yan 'di ba? Yung girlfriend 'yan. Kaya nga nauso yung kanta 'di ba na yung I found myself a cheerleader. Kasi ganun eh. And ikaw ginawa mo lang yung parte mo bilang isang cheerleader. So wag mo ring sisihin din too much yung iyong sarili. Lalo na maganda naman din yung intention mo. So ang ganap no, naririnig nyo sa chat na binubungangaan siya ng nanay niya. In particular, ano ito? Tungkol ba sa finances? Tungkol ba sa progress niya sa career niya? What do you think was happening in their home? I think it's financially po, tapos parang nai-involve na rin po dun yung about sa career niya, ganun po. Kaya medyo parang masakit din po marinig yun. Parang kahit kami lang po nakakarinig. Kaya Oo. what more pa po sa kanya? Totoo naman. At saka syempre yung humiliation also, 'di ba, na nakokos sa kanya. Yung ikaw yung makarinig as a girlfriend, baka pwede pa kasi syempre, 'di ba, mas kilala mo siya, mas kilala mo yung pamilya niya. Pero yung marinig pati ng ibang tao, nakakababa talaga yun ng self-esteem. And now I understand no, kung bakit sa parte mo para bang may sense of urgency talaga na you wanted to help your boyfriend. Kasi nga, nakikita mo rin 'di ba, how he's being humiliated, how he's being condescended, kung paano siyang nai-embarrass, 'di ba, nung pagbubunga nga ng kanyang pamilya. Although siguro naman din sa magandang intensyon naman din nagmumula yung kanyang pamilya. Kaso kasi yung thing, no, sometimes when we get too comfortable or too close to someone, hindi na natin alintana yung paraan ng pagde-deliver ng mensahe, that we don't mind, we don't actually think kung ito bang sasabihin natin makakasakit. Kasi nga komportable ka na, anak ko yan bubungangaan ko yan kailan ko gusto. Kaso to all the parents out there, no, alam natin maganda yung intention, pero sana lang din we do it in a way na hindi ikabababa ng self-esteem ng mga anak. Sabi nila yung henerasyon daw natin, Pinky, 'di ba? Masyado daw tayong mabilis ma-offend, mabilis masaktan. Ba naturalmente, 'di ba? May feelings tayo, tao tayo. At the difference ngayon ng henerasyong ito versus dun sa henerasyon dati, mas vocal na ang mga tao ngayon. And I think that's a good sign, no? That we are in a progressive society. Lumalago tayo. So yun na nga, going back to your story. Ano yung mga paraan na ginawa mo pa, no? Maliban doon syempre sa pag-convince sa kanya. Did you guys like go out on dates more often? Mas kinita mo ba siya? Pinupuntahan mo ba siya? Kasi po, may nangyari po like last year po kasi tumira ako sa kanila actually ng mga almost half a year din po because of my work, because po siya on site for 6 Okay. months. Mhm. So we don't go out. Yun nga po, nawala din po yung mga dates just because na doon ako halos nakatira sa kanila. And parang
uuwi na lang po ako, tapos makikita ko siya dun, like, naglalaro, like, hello, ganun po. Tapos like, Okay. andun lang siya. Okay. I get it. Kumbaga, nagkaroon din ng pagkakataon na you guys lived in the same house together. And because of that, mas lalo mong nadiskubre. Ano ba ang kanyang personality? Ano ba yung kanyang mga habits, 'di ba? Yung ginagawa niya on a regular basis. And the more you saw those qualities, those things, paano? Para bang medyo na-turn off ka na ba? Or parang nasampal ka na, teka, ito pa ba yung lalaki that I dream to build a future with? Is he still capable of building a future with me? Kung ako kayod ng kayod, kung ako usad ng usad, but then I see him what? 'Di ba? Playing, doing nothing. Ano yung naramdaman mo nun? Oh, yun na po. Actually, tama po kayo. Kasi parang, ano yun eh, parang nasampal ako eh. Parang, ito ba Oo. yun? Ito na ba yun? Ganun po. Oo. Oo, kumbaga parang na-hit ka talaga ng reality. So, ang tanong ko lang, no, Pinky, paano mo ipinagbigay alam sa kanya? Paano mo itinawid yung very hard message? Na, sandali lang dyan, para kasing wala nang pagbabago eh. Parang hindi na ito yung gusto kong buhay. Parang nakakapagod, 'di ba? Na ako work ako ng work, tapos ikaw. Wala namang masama maglaro, 'di ba? Lahat naman tayo gusto ng fun. Gusto naman din nating makapag-enjoy, pero yung alam mo 'yon, may ini-expect sa and you can't deliver. Medyo nakaka-disappoint at nakaka-frustrate talaga yun as a partner. So how did you let John know na ganyan na yung nararamdaman mo sa kanya? Ayun po, like, against, ano lang po, I'm always straightforward po kasi sa lahat ng sinasabi ko. So, sinabi ko po sa kanya, bakit, kailan, ko pa naramdaman to. Kumbaga, like, up, ano yung pagkukulang ko, ina-acknowledge ko rin. Like, kumbaga, kung, ipinoint out ko rin kung ano yung, kumbaga, tingin ko na, ano, nawala sa amin during those 3 years po. Okay. So ano yung mga pinoint out mo na yon? Like you said kanina, yung hindi na kayo lumalabas. Ano pa Opo, yun. maliban dun? Like, yun din po, para sinabi ko rin po sa kanya na, yung about din po sa, I'm, I'm pushing him na sa mga bagay-bagay and parang feeling ko I'm not seen, hindi ako napapansin or Oo. like kumbaga parang di rin naaano yung effort ko. Kumbaga gusto ko lang na what's the best for him. Kaso, yeah. Oo. Oo. Now we get it, no? Na gusto mo lang din naman talaga yung best sa kanya. Pero at the time, you felt like you were unheard. Hindi ka niya nakikita, hindi niya napapansin. Or baka naman din kasi at the time, hindi man niya intensyon, no? Baka meron din siyang mga personal na pinagdadaanan, kagaya nga nung nabanggit mo, yung kanyang naging problema at pagsubok sa kanyang pamilya. So, paano mo brinake sa kanya na parang ayoko na? Paano mo, paano mo yung bringing up? Kasi ang hirap nun, Pinky, di ba? Yung mahal mo naman yung tao, okay naman yung tao sa ugali, wala ka namang maipintas. Pero yun lang, parang hindi kasi nag-grow, hindi sumasabay. At syempre sa parte mo, ayaw mo naman maramdaman niya na parang ayabang mo, ano ba pinagmamalaki mo sa akin, sabay naman tayo nangarap. Yun nga lang, nararamdaman mo na eh. Unti-unti na kayong nagkakaroon ng distansya, hindi man sa pagmamahal para sa isa't isa. Pero in terms of your growth, 'di ba, as two individuals, ang laki na ng gap. And to someone who's dreaming to build a future, 'di ba, with a partner na nai-envision mo na mag-grow kayo together, pero hindi mo nakikita na same effort yung inyong ibinibigay. Ang hirap nun. Talagang gugustuhin mong tapusin na lang. So paano mo brinake sa kanya yun? Paano mo sinabi? Actually, nasa work po ako nun. Hmm. Tas like, it's like, parang nakaupo po ako nun, tas parang bigla na lang bumagsak sa akin yung realization na ayoko na. Tas that time po is, yun po, like hindi po agad ako nakipaghiwalay. Pero ano po, kinuha ko po yung mga gamit ko dun sa kanila, ganun. Tapos, dun ko po sinabi sa kanya.
lahat Oo. po. Grabe, no? It was just one plain simple day at work when all of a sudden you realized napagod ka na, iiwan mo na. At ang ano doon, hindi mo pa sinabi sa kanya ng direkta. Kinuha mo Mm. muna yung mga gamit mo, pero alam mo na ba nung time na yon nahihiwalayan mo na? Kumbaga, nagbe-build ka na nun ng exit plan sa utak mo, how you're gonna do it? Actually po kasi parang ilang ilang months na po ako may detachment sa kanya nun. Parang nilalaban ko pa po sa isip ko na hindi kaya pa 'to, kaya pa 'to. Mm. Pero parang isang araw like ayoko na, gano'n po. Like Aww. Kumbaga, Pinky, masasabi mo na hindi mo naman talaga siya totally sinukuan eh. Napagod na lang din talaga yung puso mo kahihintay. Kailan ka ba niya pakikinggan? Again, whether or not it's his intention not to listen to you. Kasi nga, baka may iba rin siyang pinagdadaanan. It was really hard for him to move forward at the time, no? Pero ikaw, hindi naman din kasi natin obligasyon at responsibilidad na hintayin na maging handa ang isang tao. Hindi titigil ang buhay natin, hindi ba? Just because the other person that we claim to love is not yet ready. At ikaw, pinili mong umusad kahit wala na siya because you also care about your future, you also care about yourself. Pero syempre, no, Pinky, yung tanong naman na iba, wala ka bang iba daw na nakaka-chat nun? Baka naman daw kasi meron ng ka-work, meron na, wala, 'di ba? Wala namang ganun. wala, wala nilinaw ko rin po sa kanya na wala ding Oo. third party. Tapos yung mga kaibigan ko tinanong kung may third party, wala po, alam po nila yon. And it's just pinili ko lang po yung sarili ko this time. And that's a good thing, no? Although masakit, no? Hindi ko nai-imagine. I can only imagine the pain and how you felt at the time. Pero I'm proud kasi pinili mo yung sarili mo. 'Di ba? Ang dali kasi yung iba 'di ba nasabihin na, mahal mo. Dapat tinulungan mo, dapat ganito mo, hindi. Yun yung palagi kong pinapaalala eh. Na tayo bilang karelasyon, hindi tayo rehabilitation center. Hindi tayo mga therapist, 'di ba? Kung may problema, sige tulungan mo sa abot ng makakaya mo. Pero kung nadadrag down ka na niyan, 'di ba? Kung pati ikaw, sa halip na ikaw yung magpa-better sa kanya, ikaw yung nawo-worsen niya, then it's not the right love for you, 'di ba? You have to choose yourself this time. Kung pakiramdam mo na drag down ka na niya, medyo nagiging cause na siya, 'di ba, ng mas mabigat na problema sa buhay mo. Yun nga, piliin mo na lang din muna yung sarili mo just like how you did. So paano, Pinky, ilang taon na ba or buwan na kayong hiwalay nitong si John na ex mo? Nung ano lang po kami naghiwalay, nung June. Yan po. Very ano pa to, no? Recent lang. Very recent lang din. Oo, recent lang din talaga yung inyo pang paghihiwalayan. May 3 months na ba yun? June? Ah, Oo, halos sa September, no? So, medyo fresh pa talaga. And what about him? Did he make some attempts to, like, win you back? Nagte-text ba sa'yo? Tumawag ba sa'yo? may ano po, kaso binlock ko na rin para po peace of mind. And nabalitaan ko naman na he's doing better nung nawala ako sa niya. I'm happy for him. Oh, better like in terms of his career. Kumbaga parang Opo. nag-level up. Parang happy naman ako sa kanya. And, kasi Ngayon. musad na siya, feeling ko ako ata yung pressure. Hindi naman. Minsan kasi 'di ba yung mga heartbreak, yan yung pumupukol sa atin eh, yung gumigising sa atin para ma-realize. Oo nga no. Oo nga, parang dapat ka pala ginawa ko 'yun. So baka yung pagkawala mo, syempre baka mamaya nakikinig yung sabihin inattribute pa natin success niya sa'yo. Pero sa totoo lang, no, minsan ipagpapasalamat natin yung mga painful experiences na dumadating sa atin dahil dyan tayo nagigising eh. Dyan tayo natututo. Minsan akala mo parang, Lord, ba't kinuha mo pa sa akin? Ba't nawala? Akin na yun eh. Pero minsan it's a form of redirection. So probably, nung nawala ka sa buhay niya, 'di ba, he gained something. 'Di ba? A motivation to carry on and to move forward in his life to become the better version of himself. Kaya sa pagkawala mong 'yon, 'di ba? Sabi nga nila kapag may nawala, may papasok at may darating muli na panibagong biyaya. And 'di ba, bagamat nagtapos yung inyong sana magiging 4-year relationship na
siguro lang, it had to end para parehas din kayong lumago at piliin yung inyo munang mga sarili in the meantime. So kung meron ka pang gustong sabihin na mensahe sa kanya, kung meron pang natitira, kasi alam ko naka-block na so you're really trying to avoid contact with this person. Pero kung meron kang gusto na lang sabihin sa kanya for one last time, ano gusto mo sabihin, Pinky? I always wish him the best and good luck sa kung ano mang mapagdesisyonan mong career path or field sa IT. Sana mag-grow ka and maging successful ka. I always wish him the best. Ayun. Thank you, Pinky. Thank Nakangiti you din ako po. habang nakikinig doon sa iyong storya at doon sa mensahe mo in particular, no? For John, because even though your relationship had ended, masasabi mo na you still wish him the best. And doon namin masasabi bilang mga tagapakinig sa istorya mo, na minahal mo talaga siya. 'Di ba? Kasi the fact na, alam mo yon, big deal sa'yo eh. Big deal sa'yo na kailangan lumagutong taong to. Kailangan ko siyang makitang successful. 'Di ba? Kung namang wala kang talagang pakiramdam dyan, kung hindi mo talaga yung tunay na mahal, ano naman? Basta ang gusto ko, nandyan lang siya, sweet-sweet lang kami, pero hindi. Malalaman mong mahal ng isang babae ang isang lalaki o ang kanyang partner if she truly cares doon sa magiging paglago, 'di ba, ng kanyang nobyo. Kaya nga ano yung sabi nila, Pinky, 'di ba? Behind every successful man is a woman na palaging nakasuporta. At alam ko ganun din sana yung hinahangad mo para sa kanya. Pero wag ka mag-alala kasi feeling ko naman, if anything, ang dami mo rin talaga, or kayo mismo, no? Kayo sa isa't isa, ang dami niyong naitulong sa isa't isa para lumago din kayo as individuals. And yung pagkawala mo, 'di ba? Nakatulong 'yun ng malaki para ma-realize niya that he has to grow. Kaya Pinky, salamat sa pagtawag ngayong gabi. If you have anyone to greet or mga shout out, you can do it now. Shout out po sa mga tropa ko dyan sa Discord, yung the random server. And dun sa sa Shenanigan server. Hello po. Ayun po. Ayun. Madami palang nakikinig sa atin. Nasa ano rin ba? Nasa Discord din ba yung ganito? Opo. Ay, Kasi naku, doon hello sa inyo. Hello, dapat sumali na rin kayo sa usapan namin eh. Oo. Hi naman kayo dyan. Next time kayo naman yung mga magsitawag sa akin. Kwentuhan tayo. Alam mo, ang balita ko, kasi ewan ko kung totoo to Oo, just send evidence. Ay, ganon. Marami raw mga pogi at mga magaganda sa IT. Pansin ko rin. Kasi share ko lang to sa mga IT na nakikinig sa atin ako nung nasa university ako, parang alam mo yung somehow may regret sa puso ko. Bakit ba ako nag-journalism? Ba't ba ako nag-broadcast? Wala sa amin dati lalaki, puro mga babae at women at heart, no? Dati nun sa IT, sa university, ang daming mga lalaki, parang ang ratio yata is 4:1. 4 yung mga lalaki, tapos 1 lang ang babae. Parang nakikita ko nun yung mga girls sa IT department, sobra nila tratuhin prinsesa. Hindi man dahil gusto ko maligawan ang ibig ko lang sabihin, grabe yung treatment sa mga kababaihan dun. Talagang gagawin ka nilang presidente, ikaw ang muse, ikaw ang leader. Oo, parang gano'n na lang nila talaga pakalagahan yung mga kababaihan sa IT. So, shout out sa mga poging-poging nasa IT dyan. Hello sa inyo. Pinky, thank you ha! Thank you din po. Mabuhay ka at ipagpatuloy ang kasipagan at ang success sa buhay ay iyong matatamasa. For sure. Maraming salamat! Thank you po. And that's it mga ka-vibes. Nakausap natin si Pinky from Rizal, 29 years old, na isang individual who works in the IT industry, at kanyang shinare ang kanyang naging love story with a fellow IT expert na nakilala niya noong sila'y nasa kolehiyo pa lamang. But what went wrong? Well, sa kanilang relasyon dumating sa punto na hinanap na rin niya yung same effort na kanyang inilalaan, ibinibigay noon para sa kanyang ikalalago bilang tao. Pero she didn't see that in John anymore. Kaya nang dahil doon, sa paulit-ulit niyang pagkukumbinse, sa paulit-ulit niyang pagmomotivate, hindi niya pa rin kinakitaan
ng inspirasyon and motivation itong si John to move forward. Pero sa kanyang pagkawala, sabi nga niya, ang good news dun, parang na-motivate itong si John to do well in his career. Kaya John, no, kung nakikinig ka man, syempre, hindi namin narinig ang iyong side, pero ako, naiintindihan din kita, brother, no? Maraming mga pagkakataon sa buhay na minsan, maski hindi man natin gustuhin, no? Nagkukos ito ng delay doon sa ating growth, sa ating dadaanan. Kumbaga sa lubak, it's just a lubak, alam mo yon. Pero hindi ibig sabihin hindi mo naman talaga gustong mag-move forward sa journey mo. Nagkakaroon lang talaga minsan ng mga delay. So ano man yung pinagdadaanan mo, we hope and pray na malagpasan mo yan at wag sana itong maging sanhi, no, ng tuluyan mong paghinto doon sa pangangarap mo. Because tandaan, 'di ba? Lahat naman ng mga ginagawa natin ngayon at some point pinangarap natin 'yan. Pinangarap mong matanggap sa trabahong 'yan, pinangarap mo na mapasok itong industriyang 'yan. Kaya I'm sure wala naman ni isa sa atin yung gustong ma-stuck. Wala ni isa sa atin yung gustong maging stagnant tayo sa ginagawa natin. It's just that we're human beings, we feel emotions. Sometimes, 'di ba, we get overwhelmed and we take a break. And that's okay. Pero wag mong hayaan na lamunin ka ng emosyon mo up to the point na susukuan mo na yung pangarap mo, na hindi ka nalalago, na magiging stagnant at stuck ka na sa isang bagay na ginagawa mo. Dahil ka-vibes, no, maliit man o malaki, well, progress is still progress. Kaya, let's take every day as an opportunity to learn something new so that eventually we can become better versions of ourselves. Ka-vibes, ang oras natin, it's 9:22 on the clock and we're about to go back to even more of the songs. Kaya naman, dyan ka pa rin dahil sa ating pagbabalik, I'm gonna read your responses sa ating topic. Healthy nga ba sa isang relasyon yung lagi kayo magkausap halos 24/7? Dito pa rin sa Heart Speaks with DJ Alex sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes! 92.